Salivary gland tumors. Naku, narinig nyo na ba ito mga kataong bahay? Meron ba sa inyo yung tipong nanunuyo yung... natutuyuan ka ng lawa. Oo, baka meron sa atin. Aba, ituto kayo dahil kasama natin ngayon si Dr. Louie Candida Gutierrez. Candido. Candido. Good morning. Kasi maraming kandidato. Ayun. Napapanahon. Oo, kaya good morning sir, Good Dr. morning, Louie. Maylene at Claire. Magandang umaga sa ating mga kataong bahay. Meron agad mga tanong, kaya nga maganda at makausap Opo, namin meron agad kayo. agad. Sige, sige. Pwede ba kasi nababanggit natin itong mga karaniwan, no? Yes. Na problema. Meron dito si Mario, 41 years old daw ng Plaridel, Bulacan. Nagkaroon daw siya ng pamamaga ng pisngi at siya 85 years old. At ang nilalagyan daw niya ng tina, ang kulay asul. Ano ba ito, Doc? Bakit may paniwala siya na ito'y beke, ngunit ito po ay lumalaki at nagkakaroon ng pus. Apektado na rin po yung pagbuka ng kanyang bibig at delikado po ba ito? Nabanggit natin na something to do with salivary glands, no? Kapag Ano ba kasi yan, Doc? nagkakaroon ng nana, no, lalo na dito sa gawa ng laway, sa may parotid area tawag doon, maaaring ito ay tinatawag na acute suppurative parotitis. Okay, pamamaga ng gawa ng laway, yung parotid gland, na nagkakaroon ng abscess formation. So ito very common sa mga matatanda din, no? Kasi minsan dehydrated sila. Minsan naman nagkakaroon ng mga pagbabara doon sa daluyan ng laway. Alam mo, kada araw, ang normal na produksyon ng ating laway ay humigot kumulang 500 to 1.5 ml. Ganun kadami. Oo, hindi natin napapansin yun kasi patuloy lang na nagpo-produce, no? At patuloy lang tayo naglulunok. Ngayon, kapag ganito na mayroong pamumuo ng, ng nana dito sa gawa ng laway, dulot ng mga infection maaari, ay kailangan po itong isang guni sa doktor, no? Dahil maaari itong lumaki at naapektuhan na nga yung pagbukas ng kanyang bibig. Oo. So kailangan, ginagawa namin ito, ay binubuksan natin ito, dinadrain natin yung nana, no? Tinatanggal natin, kumbaga, naglalagay tayo ng mga drains dyan para hindi na mag-accumulate yung nana. Tapos binibigyan natin ng IV antibiotics ang mga pasyente. Yung ganyan, Doc, pasakit yan? Nakakaramdam ka ng... Oo, kasi naiipit yung mga ugat na nandyan sa bahagi ng parotid area natin. At saka, yun nga, may makakaranas sila ng pananakit, no, ng bahagi na yun ng kanilang muka. At yun nga, minsan babawasan yung, pag-produce ng laway. Alam mo, ang ang laway natin, no, at sinasabi nga na may antibacterial properties. Okay? Ibig sabihin ito, tumutulong sila sa makaiwas sa infeksyon ng ating katawan. Ito yung nag-aid din sa digestion. Yung mga functions. Mga functions, no? At yun, nakikita natin sa ating TV monitor, meron tayong lubrication, acid buffer, at saka taste modulation. Tumutulong din ito sa mga panlasa natin. Ayun. Ito yung mga diseases, hindi ba? Anyway, maganda umaga po mula naman kay Abay Lita ng Project 8, Quezon City. Ako po ay may bukol malapit sa tenga. Aray, masakit kaya ito. Pinabiopsy ko po ito at nalamang pleomorphic adenoma. May gamot po ba at pwedeng inumin para lumiit po ang bukol? Well, ang pleomorphic adenoma or benign mixed tumor ng parotid ay hindi po naiinuman ng gamot. Ibig sabihin, hindi siya nagagamot sa pamamagitan ng pag-inom ng antibiotiko o kung ano man. No? Ito po ay surgical, no? Superficial parotidectomy with the preservation ng facial nerve, no? Yung ugat na nagpapagalaw ng ating facial expressions. So, doon po sa kataong bahay natin, kailangan po magpasuri kayo sa doktor at matanggal po ang bukol na yan. Pero itong pleomorphic adenoma, benign po ito. No? Nahati po kasi ang ating, mga bukol sa salivary glands sa dalawa, no? Isang benign, isang malignant. Usually, yung mga benign po, mga mabagal ang paglaki niyan. Pero yung kapag malignant, mabilis. Kaya sa age naman, usually sa mga bata, benign yan. Kapag medyo nag-advance in age tayo, malignant. When we say mabilis, Doc, how fast? How fast? Okay. Kapag mga weeks to let's say weeks to months, ano lang yan, no? Mga benign yan. Pero kapag kunwari tumatagal ang bukol ng months to years, no? Tapos meron tayong tinatawag na mga tumor infiltration sa skin. Ibig sabihin, binubutas ito yung skin. Minsan nagkakaroon ng epekto sa facial nerve na nangingiwi na yung pasyente, hindi maisara yung mata. Ito po ay tinatawag nating malignant tumors.
Pero ang pinakamaganda, hindi nagbabaka sakali. Basta't merong nang naramdaman. Lalo Nakikita. na't medyo Oo. hindi. Sa ano kasi, sa mga salivary gland tumors, medyo kitang-kita yung dala sa mukha. Kita nila yung asymmetry ng mukha. No? Ibig sabihin, Hindi hindi pantay yung mukha. So, maaring na later on, magkaroon ng mga complications dyan. Yun nga, yung facial nerve paralysis. At saka, syempre, malalaking bukol. Kumbaga, pangit, aesthetically pangit. O kaya sila dumudulog sa ating mga doktor. I think yun yung pwede mag-differentiate sa kanya kung ito ay may Bell's palsy. Bell's Diba? palsy. Kasi Bell's palsy, may ano rin, May facial asymmetry, asymmetry din, oo. So yun yung mga bukol. May bukol siya. Ayun. Meron pang isa. Ito. Ako po si Ben, 58 years old ng Makati City. May bukol po ako malapit sa aking tenga. Cancer daw po, sabi sa biopsy result. Napansin ko po na hirap po ako maipikit ang aking mata at di na rin maikot ang aking noo. Nakangiwi din po ang aking mga labi kapag ako ay ngumingiti. Magagamot pa po ba ito, Doc? Takot po ako sa operasyon. Okay, kapag cancer, magagamot naman yan. Maaari nating tanggalin yung bukol. No? Ibig sabihin, operasyon. Mag-undergo ka tinatawag na parotidectomy. Malamang total parotidectomy. Tatanggalin yung mismong gland. Yung gland. No? Minsan kasama dyan pati yung ugat. No? Kasi hindi tayo pwede mag-spare. Hindi sabihin, hindi pwede magtira dahil baka umulit dito yung bukol na yon. Huwag kayong matakot dahil kapag natanggal naman ito at nabigyan ng mga karampatang panlunas, magagamot naman ito. Importante dyan, naaagapan eh. Di ba? Naagapan. Mas mahirap yung medyo pinatatagal mo pa. Oo, kaya lang dahil meron na nga siyang, dahil nga ito ay tinatawag natin malignant, meron na siyang cranial nerve palsy, no? Yung cranial nerve 7 paralysis. So, Ayun. Okay. Doc, meron akong question. Yung, sabi mo kayo, di ba, parodictomy. Ayun. Pag tinanggal na siya, so, since yun yung nagpo-produce ng saliva, paano na? Paano wala namang po-produce ng saliva? Pag hindi naman. Kasi hindi lang naman yung parotid ang gland natin for saliva production. At saka isa pa, isang bahagi lang yon, dalawa yan. Meron pa sa kabilang side. Tapos meron pa tayong tinatawag na submandibular gland at saka yung mga tinatawag natin sublingual glands. Lahat sila ay tutulong-tulong para mag-produce nitong mga salivas. Ayan. Meron pa isa mula naman kay Dante, 36 years old, ng Bacoor, Cavite. Ano daw ang posibleng komplikasyon ng parodictomy? May bukol po kasi siya sa parotid area sa kanan at kinakailangan daw po na maoperahan. Okay, complications ng parodectomy or yung pagtatanggal ng gawa ng laway, ano? Well, unang-una dyan, yung sinasabi nga natin na facial nerve paralysis, ibig sabihin, maaari silang mangiwi. No? Hindi pantay yung asymmetric yung kanyang muka. Maliban dito, meron tayong tinatawag na Frey syndrome. No? Frey, no? Itong Frey syndrome, nagkakaroon kasi ng parang bagong pag-generation ng mga ugat-ugat dito sa ating muka pagkatapos ng operasyon. Ang mga simptomas ito ay parang nagpapawis yung area na yon. Lalo-lalo na kapag nakakita ang pasyente ng pagkain. Okay, Ibig naglalaway, nagpapawis. Oo, doon pupunta. No? So, nagtatransmit ng signals yung mga nerves natin para mag-release sila ng mga secretions and sweat. Ito ba, Doc, bigla na lang itong lumilitaw? Ito ba yung namamana? Or ano bang pinagmumulan nito? Okay. Well, sabi nila sa mga pagsusuri, ito nga mga risk factors para dito sa ating mga tumors ng parotid or ng salivary glands ay unang-una yung mga, namamana to, hereditary, tama po kayo dyan. Smoking, alcoholic beverage drinking. As always, no? Tsaka radiation. Ito yung mga, tapos may mga ilang gamot din na nagkukos ng paglaki ng mga tumor na ito. Ako pagkaganyan talagang importante yung awareness, di ba? Yes. Kasi pwede naman, gaya ng sabi mo, na-check up at na-eliminate based on lifestyle din. Kasi yung paninigarilyo is one culprit, no? Yes, kumbaga maiiwasan natin ito. At saka syempre, kapag maliit pa lang ang tumor, mas madaling tanggalin. Kumbaga, mas less yung complication, mas hindi destructive sa muka ng isang tao. May concern pala ako. Kunyari, yung sa mga, di ba, may mga annual check-ups. Usually sa pag nag-undergo ng annual check-ups, nati-check, di ba yan? Or Well, hindi? syempre, mayroong mga simptomas yan eh. So, sa history PE pa lang, malalaman na kagad ng mga doctors. Ang mga paraan para malaman nga natin kung meron tayong mga problema sa salivary gland area, yung, syempre, history, physical examination, kinakapa po ng mga doktor yan, by manual palpation, tinitignan kung gaano kalaki yung bukol, saan yung parte na to. Pwede rin tayo magpagawa ng mga tinatawag na ultrasound. Okay? Ultrasound, CT scan or MRI,
At saka pwede rin tayo magpagawa ng tinatawag na fine needle aspiration biopsy para malaman natin, ma-determine natin kung ito ay benign or malignant. Ayun. Kaya alam natin, hindi, syempre dapat, una sa lahat, hindi dapat katakutan. Di ba? So, yun. Basta't laging aagapan dahil may paraan. Yes, Minsan oo. kasi napapagkamala nila, Beke, kamukha ng isang pasyente yung natin unang kanina, no? nagtanong. Sabi, Ano yung blue na Hindi ko tinta? alam. Oy, kasi yan ang karaniwan, yung tina Sa kung mga tawagin. probinsya yata, tina gano'n. pala, tina. Wake up, mukhang yan lang yung alam nila pagka naglagay nan. Pero gaya ng sabi mo nga, Yes, ano kung bang- ito kasi ay viral or bacterial, ay kailangan talaga mabigyan ng tamang paggagamot. So Dito magpunta siya, sila sa sa area na to. So, hindi naman siya mapagkakamalang kulani. Malabo. Oo, malabo. Minsan may mata. mga kulaniri kasi na tumutubo diyan. Lalo-lalo na kapag kunwari ang bukol ay tinatawag na malignant. No? Nagkakaroon tayo ng lymph node, paglaki ng mga lymph node ng mga kulani. Oo. Ayun. And speaking of lymph node, ito may kinalaman na sa cancer. Yes, karaniwan. Oo. Kaya naman, thank you muna, Doc, sa iyo, ha? Thank you, napakaganda as nung always. i-discuss natin. At alam naman natin, nakakasama natin lagi si Dr. Louis Candido. Baka may babatiin si Doc. Well, unang-una sa mga kataong bahay natin, kapag po kayo ay nakaramdam ng mga bukol na ganyan sa inyong mga salivary gland area, sa parotid area, dito sa may sa may malapit sa may tenga, okay dito sa may ilalim ng ating mandible, ay kayo po ay magpasuri sa ating mga ENT head and neck specialist, para kayo po ay magabayan, mabigyan kayo ng tamang lunas. Ayun. Thank you very much again, Doc. Apo. Thank At you. sa ating pagbabalik, another doctor po ang ating mga kasama. Kaya kung may tanong kayo, pwede po kayo mag-text sa 0975-279. Ulitin natin. 0975-279-2869. Isang oncologist ang makakasama natin. Sa pagbabalik po ng taong bahay, dyan lamang po kayo.